Papaliit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Malalantad na umano ang buong katotohanan sa bilyon-bilyong pisong bank transactions ni Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio. Ito ay matapos na mag-comply ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa sapina ng impeachment court sa tax record ng mag-asawa. Ayon sa prosekusyon, isinumite na sa Senado ang lahat ng bank deposits at records na nagpapakita ng kabuuang 6.7 billion pesos na transaksyon, kabilang ang 4.4 billion pesos na pumasok o inflows sa bank account ng mag-asawa. Darating na, malapit na ang araw, nalalabas na ang buong katotohanan tungkol sa 6.7 billion pesos na transaksyon at sa undeclared wealth ng Vice Presidente. Naniniwala ang prosekusyon na ang mga dokumentong ito ang magpapatunay sa umano'y tagungyaman o unexplained wealth ng mag-asawa na hindi tugma sa kanilang idineklarang kita. Kahapon, sinampa na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagungyaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions. Binigyang diin ng prosekusyon, kailangang magpaliwanag ng Vice Presidente sa taong bayan tungkol sa paglaki ng kanyang yaman. Saan nanggaling yung paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte na hindi naman po documented ng SAL-ENIA? Samantala, inihayag naman ni Atty. Mans Carpio na ang mga legal na isyu sa likod ng otorisasyon sa paglalabas ng kanyang income tax records pati na ang kay VP Duterte ay nararapat na isailalim sa isang judicial review o pagsusuri ng hukuman. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na bagamat patuloy nilang igagalang ang otoridad ng Senate o impeachment court at susunod sa mga legal na proseso, naniniwala silang may mga malalaking katanungang legal na dapat munang masagot tungkol sa nasabing otorisasyon. Binigyang diin ng kampo ni Carpio na walang indikasyon na ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay naglabas ng anumang tax assessment o determinasyon ng kakulangan sa pagbabayad ng buwis laban sa kanya o sa Vice Presidente. Kinwestiyon din ng kampo ni Carpio kung nasunod nga ba ang mga kinakailangang proseso sa ilalim ng batas bago inilabas ang nasabing otorisasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.